Hi, this is Dong TV and welcome back to my channel. Sa video na to ay tuturo ko sa inyo kung paano nagtatrabaho ang two-way radio. Two-way radio. Marami sa atin hindi nakakalam kung ano yung two-way radio. Ito yung two-way communication via air. Magamit tayo ng frequency para ma-transmit yung ating voice sa kabilang end. And dun sa kabilang end, meron ding kaparehas ng sa akin. At i-convert yung radio frequency to audio and vice versa. Kaya nagkakaroon sila ng transmit and receive yung palitan ng messages. So gumagamit ito ng frequency, depende sa frequency na allotted sa atin. Nung araw ay ginagamit natin is amateur radio frequency. Yung iba naman ultra high frequency UHF, kasi nung araw nung wala pang internet, wala pa tayong mga tabs and cellphones, sikat na sikat itong two-way radio. Itong two-way radio ang pinaka medium of communication ng araw by the mga 1995 siguro yun, mga ganon, ang kasikatan ng mga two-way radio. Ayan. So, madali lang kung paano sila nagtatrabaho. Explain ko sa inyo. So, ito papakita ko sa inyo itong meron ako ditong isang bukas na two-way radio. Papakita ko sa inyo kung paano siya nag-ooperate. So, by the way, no, bago tayo dumako diyan, kung nakikita niyo rito sa gilid ng screen ko ay ang forex trading platform ko, which is Exness. Yan ang ginagamit ko. Medyo madaling gamitin at saka reliable. Yan yung ginagamit kong trading. Nagte-trade tayo ng Bitcoin and of course yung iba't ibang currency, US dollar against Euro, Japanese yen against British pound. Kaya kung interested kayo dyan sa forex trading na yan, siguro balang araw magkaroon tayo ng video tutorial about that. So ito na, punta na natin yung two-way radio. So guys, yung isang example na ginagamit natin, ang model niya is Kenwood. Actually, ito is ang UHF band. Kenwood TR8160H. So, ayan ang model niya. So, ayan ang pinaka mukha niya. At kung bubuksan natin, ito yung pinakalaman niya. So guys, ito yung pinakalaman niya, no? Ito yung pinaka front panel. Ayan, may power siya. So, nandito sa gitna nito yung microprocessor. Ayan, simple lang to. So, papasok dito yung radio frequency. Dito, meron low pass filter na tinatawag. Sa ilalim yan, may mga coil. Pi filter yan. Ibig sabihin, para mag-match yung impedance ng antena, papunta dito sa mga coils dito. So, may mga coils yan sa ilalim. At kung dito makikita natin, meron dalawang RF diode. Ito yung RF diode switch. At kung makikita mo dito, may coil ulit papasok dito sa ito yung pinaka RF final radio frequency amplifier. So bago yan, actually dito magdi-divide silang dalawa, yung RF signal. Pag magta-transmit ka, dito pupunta, depende sa switching, palabas. And then kung magre-receive ka naman, papasok. Itong portion na to, meron siyang portion dito sa loob dito, papasok dito sa receiver dito sa RF amplifier. So kung titingnan natin dito, nagsimula yung low pass filter attenuator para hindi ma-load, overload itong input ng pre-drive amplifier. So itong pre-drive amplifier na to is capable siya mag-amplify ng 0.5 watts input and then 10 watts output. So ito yung input niya. Dito lalabas yung 10 watts output. So yung power supply nito ay nakakonekta dito sa positive. And then yung output niya, mayroong bypass capacitor dito para sa next stage. Ito naman, RF power amplifier ay tumatanggap ng 10 watts input and then 40 watts output. So nagtatransmit ito ng 40 watts output papunta doon sa antena. Supply naman nitong RF na to, itong pinaka MOSFET RF transistor ay dito. So connected itong positive na to dito papunta dun sa line na positive papunta sa battery. Meron silang tinatawag na voltage control oscillator, nandito siya sa ilalim. Yung voltage control oscillator, siya yung nagpo-produce ng frequency at kinokontrol ng microprocessor kung ano yung data na papasok doon sa PLL. Kukontrolin niya kung anong data papasok and then magsiswitch yung BCO kung ano ang transmit frequency and then ang receive frequency. So bakit magkaiba ang transmit frequency sa receive frequency? Ang transmit frequency, kung ano yung ginagamit yung frequency, yun ang transmit frequency. Yan.
Kaya magkaiba yon sa receive frequency kasi meron siyang IF dito. Meron siyang tinatawag na intermediate frequency amplifier. Galing dito sa antenna, papasok siya rito sa RF amplifier, and then papasok siya rito sa mixer. Meron siyang actually 45 MHz na IF injector para magkaroon siya ng difference frequency, and hanggang sa bumaba siya sa mga 455 MHz frequency. So pag bumaba na siya ng 455 MHz frequency, papasok na siya sa IF amplifier. So yung IF amplifier na yan, siya magko-convert ng RF frequency to audio frequency. And then pagdating niya dito sa audio frequency, ito yung PLL na kinokontrol ng microprocessor para sa paglipat ng frequency. And then pagtapos nitong IF frequency na to, pupunta na siya rito sa switching ng audio kung depende sa volume na gusto mo, sa lakas ng volume. So nagbabago yung data rito, babago niya yung output amplitude ng audio mo. And then dito sa pinaka RF final amplifier, dito niya i-amplify, and then papunta siya dito sa speaker. So ayun, maririnig na natin. So gayon din naman pagka nagsaksa rito ng microphone. Ayan, ito, pag nagsaksa dito ng microphone, i-amplify niya. Merong maliit na amplifier dun sa loob, audio amplifier. And then, yung amplifier na yon, i-modulate niya yung voltage control oscillator ng frequency modulation. Ibig sabihin ng frequency modulation, yung audio is isusuperimpose niya doon sa BCO frequency, at habang nakatransmit yung RF frequency ng BCO, nagba-vibrate yung frequency. So, nababago mo yung amplitude ng frequency ng BCO. Tapos, yun yung itatransmit niya rito. So, ayan. Pag tinransmit mo na, depende sa positioning ng PTT mo. Yung tinatawag na pag magsasalita ka is press mo na ganun. And then, ayan. Pag bitaw mo, receive, press mo, transmit. Tinatawag dito is push to talk switch. Pag press mo, magsasalita ka, and then pag release. So masyadong masyadong complicated yan. Marami siyang sinuswitch dito. Transmit, receive, switch niya, pati yung BCO frequency, binabago-bago niya yung data para sa frequency. So yung audio, pag nakatransmit ka, i-mute niya yan. So in-ensure niya na walang lalabas na audio dito sa speaker pag naka-press ka. So, ganun lang siya kasimple and complicated din kung titignan mo. So, yan lang ang flow chart niya. So, ito, filtering, and then ito yung jack output kung gusto mo maglagay ng external speaker. Ayan, ito yung power supply. Maraming filter yan sa loob. Dadaan muna siya. Meron pa siya ritong tinatawag na reverse polarity diode na in case na itong battery supply mo ay ma-reverse mo, napunta yung positive sa negative and negative sa positive. So magkakaroon ng short to, masisira ito. Naglagay sila ng diode doon to protect dito, itong dalawang ito. At ito na rin siyempre. At yung buong circuit maprotektahan. So yun, ganyan lang. Ganyan lang kasi kasimple. Actually lahat ng mga two-way radio communication, ganyan lang din ang function. Yung iba naman medyo, yung mga sinauna kasi medyo complicated. Yung mga RF amplifier niya, meron pa mga coil. Pero ito, sinimplified na nila. Nasa integrated circuit na yung pinaka mga coils niya, and para lumiit yung at kumonti yung mga piyesa na gagamitin. So yun, napakasimple lang, di ba? Sana may natutunan kayo dito sa video na to. At actually dyan nagsimula yung mobile phone natin, yung mga theory ng mobile phone na ngayon is very sophisticated na, nahaluan na ng mga application and then mga touchscreen. So ang pinaka foundation na circuit ng mobile phone is galing din dyan mismo sa two-way radio na yan. Yung principle is yun din ang ginamit. So dinagdagan lang ng dinagdagan hanggang sa dumami at naging complicated. Pero yung pinaka-principle ng radio is ganun din sa mobile phone. So ang mobile phone lang kasi gumagamit sila ng much higher frequency kaysa dito sa mga ginagamit natin na mga two-way radio. Mas mataas yung frequency na ginagamit nila. So meron sila tinatawag na spread spectrum. Yung kasi the more na yung frequency is malapad, the more data na magagamit
and maraming frequency ang ginagamit at the same time. At saka maraming makakagamit at the same time. So nagkakaroon ng time division multiplexing, maraming ganon. Maraming mga kung ano-ano mga nangyayari sa mga frequency sa tower and then sa mobile phone natin. So ngayon 5G na tayo, no? So mas mataas pa. So yung radiation, yun, naapektuhan tayo ng hindi natin alam kasi almost yung frequency niya is ikaw marami kasi pag-aaral na sinabi nila nakaka-apekto daw. Pero actually yung 2.4 GHz na Bluetooth, yung mga Wi-Fi natin is meron na kasing epekto yan sa atin. Kaya lang milliwatt lang ang ginagamit na output power. So kasi ang ginagamit ng almost malapit kasi yung microwave na ginagamit natin sa panluto na frequency at saka yung frequency ng mga Wi-Fi natin is almost magkakalapit yan. So kung yung Wi-Fi natin ay lakasan natin, taasan natin ang wattage, sigurado luto tayo. So kaya maliit lang ginagamit. Very maliit na output power lang ang ginagamit. So yun. Sana may natutunan kayo dito sa ating diskusyon. So, yun. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung di ka pa nakasubscribe, subscribe ka na. Tong TV po. At hit mo na rin yung notification bell para sa mga updates pa ng mga videos na darating. Maraming salamat sa panonood. Bye!